Gaano nga ba kalakas itong si Miguel? May laban ba siya sa King of Curses? Ano ang kanyang curse technique? Ano ang nagagawa ng kanyang special grade na curse tool ng Black Rope at ano ang kanyang mga potensyal? What is up you guys? It is the Updated Weeb at sa video na ito ay pag-uusapan natin si Miguel dahil alam naman natin na sa latest chapter ang kaharap na ngayon nitong si Sukuna ay si Miguel matapos niyang iligtas si Wiwi. Si Miguel ang naging parabang master nitong si Yuta matapos ang JJK0 na specially handpicked nitong si Gojo Satoru. Kaya ang skills na nakikita nyo ngayon kay Yuta Okutsu at ang kanyang kakaibang mga galawan nanggaling mismo sa kanyang instructor na itong si Miguel. Nangangahulugan lamang ng isang bagay, may nakita talaga si Gojo kay Miguel na dahilan kung bakit pinili niya itong maging tutor or instructor ng isang napaka-mapotensyal na sorcerer tulad ni Yuta. At napakadaming ang nagulat at nagkaroon ng iba't ibang reaksyon nang mabanggit ang editor's note na si Miguel ay isang nilalang na nakapag-stand toe-to-toe with Gojo Satoru. Pero bago ang lahat, sino nga ba si Miguel? Si Miguel ay isang professional na sorcerer na hindi nag-originate from Japan. Isa siyang African sorcerer kaya hindi natin alam kung ano ang kanyang category, kung special grade ba siya or kung ano pa man. And as you all guys know, nang dahil lang nga sa existence ni Tengen na nasa loob ng Japan ang parang pinaka-core ng cursed energy kaya dito mas maraming nagmamature at nanonurture ng mga sorcerers. So para sa isang sorcerer na hindi naman nabuhay sa loob ng peak ng Jujutsu, napakagaling at napakahusay nitong si Miguel para maging ganito kalakas. As you all guys knew, nabuhay nga itong si Miguel sa Africa wherein sa kanilang village ay nabubuhay ang napakaraming shaman na dahilan na din kung bakit doon nila nabuo ang Black Rope. Which is ang nag-iisang bagay at nag-iisang impormasyon na alam natin tungkol dito kay Miguel. Ang kakayahan ng Black Rope ay ang i-cancel at ang i-disrupt ang kahit na anong curse techniques na parang isa itong counterpart ng ISH or ng Inverted Spear of Heaven ni Toji Fushiguro. Which is ayon sa nabanggit at napag-usapan ni Yuta, ni Megumi at ni Itadori ay sinira na pareho nitong si Gojo Satoru dahil maaring naisip niya at nagkaroon siya ng PTSD matapos ang nangyari kay Toji. And syempre yun din ang nag-iisang mga bagay na pwedeng makapag-bypass sa kanyang infinity kaya manganganib ang buhay niya kung sakaling nag-e-exist lang mga bagay na ito. Also except kay Mahoraga. However, tulad ng nabanggit natin previously, ang Black Rope ay hindi lamang isang bagay na naimbento anciently at kayang-kaya pa rin yung gawin ngayon ng mga shaman na naninirahan sa Africa. And also hindi na imposibleng kaya din yung gawin ni Miguel dahil doon siya nakatira at imposible naman na hindi niya pag-aralan ng tungkol doon since naninirahan nga siya kasama ng mga shaman. Ngayon bakit nga ba nabanggit na nagawang makipaglaban toe-to-toe nitong si Miguel kay Gojo Satoru kahit pasabihin natin na binugbog at talagang pinatumba lang naman siya ng napakalala nitong si Gojo sa kanilang laban? Unang-una sa lahat, bakit nga ba gamit lamang ni Gojo Satoru ang kanyang physical combat abilities at hindi ang kanyang curse techniques laban kay Miguel? Hindi yun dahil sa minamaliit ni Gojo Satoru si Miguel, kung hindi dahil alam niya na agad na hindi magiging effective ang kanyang curse techniques nang dahil lang nga sa Black Rope. Dahil nakita naman natin sa JJK0 na matapos pakitaan nitong si Miguel ng pag-cancel ng kanyang infinity si Gojo Satoru, agad siyang na-aware na hindi talaga magiging effective ang kanyang curse techniques laban dito. Bakit hindi ginamit ni Gojo Satoru ang kanyang Unlimited Void? Pwedeng dahil habang hawak nitong si Miguel ang kanyang Black Rope ay hindi siya tabla ng sure hit effect ng barrier techniques. Dito din ay makikita natin na kahit pa hindi pa nare-reveal nitong si Miguel ang kanyang Black Rope, agad na siyang napansin ni Gojo Satoru na nangingibabaw sa lahat ng mga kalaban. Na magbibigay naman sa atin ng hint na hindi lang talaga umaasa itong si Miguel sa kanyang Black Rope at may natatago talaga siyang abilidad na hindi niya pa pinakita sa laban nila ni Gojo. Dahil unang-una sa lahat, wala namang i-display na kahit na anong curse technique or kahit na anong secret technique itong si Miguel sa naging laban nila ni Gojo Satoru. Na maaring dahil sa binigyan lamang siya ng trabaho na mag-buy time at hindi ang patayin at ang makipaglaban ng hanggang kamatayan kay Gojo Satoru. Makita din natin dito na maging ang kanyang mga kasamahan ay nagtataka kung bakit para bang nakikipaglaro lamang siya kay Gojo. Durability wise, napakakunat nitong si Miguel. Isipin nyo, napakaraming barrage of attacks ang tinanggap niya mula kay Gojo Satoru na maging ang dalawa sa pinakamalalakas na heavy hitters mula sa Jujutsu Tech na si Hakari at si Yuta. Inabanggit na hindi nila kayang i-take ang isang napakalakas na suntok nitong si Gojo Satoru na enforced with blue.
Pero nakita naman natin sa JJK0 na matapos talagang pagtatadta rin ng mga suntok ng mga sampal nitong si Gojo si Miguel, nakakatayo pa rin siya, and it's as if para bang wala lamang yun kay Miguel. So considering these things na hindi nga siya gumamit ng curse technique at para bang nakikipaglaro lamang siya kay Gojo Satoru might mean na hindi pa nagseseryoso si Miguel sa laban na yon. By the end of that battle, nakita din natin na in-acknowledge pa nga ni Gojo Satoru si Miguel habang sinasabing napakakunat at napaka-resilient daw nito. At hindi lamang yon, surely may nakita pang kakaiba si Gojo dito kay Miguel na dahilan kung bakit kinuha nga niyang instructor and master ni Yuta ito. Alam na alam ni Gojo higit sa lahat kung gaano kataas ang potensyal nitong si Yuta Okkotsu, kaya hindi niya ito ibibigay basta-basta sa kahit na sino lang para masayang ang kaniyang potensyal. Ayun, napakaraming nagagalit kung bakit bigla na lang daw sumulpot si Miguel sa laban. Tumalay natin, hindi nyo alam pwedeng all this time na tinuturuan at pinapolish nitong si Miguel ang skills nitong si Yuta Okkotsu ay nagpe-prepare din siya ng isang napakalakas na curse tool, napakalakas na trap in case na ma-revive talaga ang King of Curses. Who knows, pwedeng nakapag-create ng mas malaki, mas effective at mas madaming uses na black rope itong si Miguel kasama ng mga shaman na magagamit nila effectively laban dito kay Sukuna. Dahil kung nagawa nga nilang makapag-create ng black rope nang gamit lamang ang kanilang sariling kultura, kung tutulungan at susuportahan sila ng Jujutsu Tech financially at ng lahat ng kanilang pangailangan, hindi imposibleng makapag-create sila ng mas high-end, high-tech, and much more powerful na mga curse tools. And as you know guys, napaka-weekend na ngayon ni Ryomen Sukuna, although nakapag-hit na nga siya ng isang Black Flash na nagpapataas ng kanyang intensity and voltage, hindi pa rin natin maikakaila na damaged pa rin ang kanyang puso, hindi pa nagre-regenerate completely ang isa sa kanyang mga kamay, at hindi pa rin niya nakukuha ang kanyang full output na pwedeng mangyari na sooner. And although sabihin natin oo, napakalayo ng diferensya ni Miguel at nitong si Sukuna, still napakalaking bagay na rin nun na na-nerf nila kahit paano si Sukuna bago niya ito makatapat. And also pinakitaan at pinatikim na tayo nitong si Miguel ng kanyang kakayahan matapos niyang iwasan at iligtas itong si Wiwi mula sa slashes nitong si Sukuna. Ngayon ito ang tanong, kung kaya talagang mag-cancel ng Inverted Spear of Heaven or ng Black Rope ng kahit na anong curse technique, kakayanin ba nitong i-cancel ang World Cutting Slash? Kung oo, this will be a very big game changer, hindi lamang para kay Miguel kung hindi para sa buong Jujutsu Tech. Dahil kung magagawa nilang pigilan ng World Cutting Slash gamit yun, magkakaroon sila ng immunity sa special weapon nitong si Sukuna. But I guess that is all for this video. Mas makikilala at mas malalaman pa natin kung gaano nga ba kalakas itong si Miguel pag-release ng spoilers and leaks this coming Thursday. Kaya huwag nyo nakalimutang mag-like at mag-subscribe at i-ring nyo na din ang bell button para palagi kayong updated at hindi kayo mahuhuli sa kahit na anong mangyayari sa Jujutsu Kaisen. Muli, it is The Updated Weeb and I'll see you on the next one.